Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Lino. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Antique. Oy anak, saan ka na naman ba nagpunta? Hoy Salve, alam mo ba ito? Tanong ni Tatay Anastasio. Oo, Anastasio. Noong nakaraang linggo pa niya yung pinaalam sa akin. May gaganapin daw na jamboree sa may Tibiao. Lahat ng mga Boy Scout ay pupunta doon. Alam mo na kinakailangan nila ng magandang lugar para sa pagtitipon. Tugon ni Nanay Salvi. Bakit naman doon? Pumayag ka nang hindi man lang ako tinatanong. Tsaka jamboree. Salve, alam mo ba ang balita noong nakaraang taon? Lahat ng mga Boy Scout na disgrasya sa mismong lugar na sinasabi mo. Tapos ngayon, doon pa rin ang lokasyon at pinayagan mo ang anak mo kahit walang permiso mula sa akin. Muling wika ng ama. Napayuko na lamang si Lino habang nakikinig sa pagtatalo ng mga magulang. Ngunit sinadya nila na hindi muna ipaalam sa ama dahil alam nilang kagad din naman itong tututol. Napagkasunduan nila ng ina na sa mismong pag-alis magpaalam kay Tatay Anastasio. Nang sa ganon wala na itong rason para umatras. Napagalitan ng ama si Nanay Salvi at sinabing kinukonsinti nito ang anak. Ngunit ayon sa ina, kailangan ng anak na maranasan ang mga ganitong pagtitipon. Nang sa gayon, mahasa ang bata sa mga abilidad, lalo na sa pakikisama sa ibang tao. Ngunit para sa ama, may iba pang mga pagkakataon at panahon para sa pakikipagkapwa-tao. Hindi lamang sa ganitong aktibidad, maging sa ibang mga lugar at organisasyon. Huwag lamang sa lugar na delikado ang mga dayo. Hoy Salve, dapat sabihin nyo din sa akin. Alam mong tutol ako pero wala eh. Alam mo ba kung ilang mga bata ang kinain ng lugar na yon? Hindi lang simpleng talon o bundok ang pupuntahan nila. Lugar ito ng mga engkanto na halos taon-taong nangunguha ng buhay ng mga bata. Kung ayaw nyo makinig, bahala kayo. Pero wag nyo kong sisisihin kung may mangyaring masama sa anak natin. Wika ni Tatay Anastasio. Tay, wag na po kayo magalit. Ayaw ko naman pong nag-aaway kayo ni nanay. Hindi naman po kami magtatagal doon. At pangako po, babalik po ako ng ligtas at maayos. Naiintindihan ko po na para sa akin yung sinasabi mo pero tay, malaki na po ako eh. May isip na. Tsaka kaya ko na po. Natigil sa pagsasalita si Lino nang sumingit ang ama. Wala na ba akong karapatang pigilan ka anak? Malaki ka na. Abay ilang taong ka lang Lino. 13 anyos ka pa lang. Anong alam mo sa ganitong bagay? Kahit nga ultimo pagkain mo, kailangan mo pa ang nanay mo. Wika ni Tatay Anastasio. Huminga ng malalim ang ama. Alam niya na kahit anong sabihin ng mga oras na yun, hindi na magbabago ang isipan ng anak, maging ng asawa. Ramdam ni Tatay Anastasio na tila nanlumo ito nang masigawan niya. Sa kabilang banda naman, bukod sa buo na ang pasya ni Lino, nakabili na din ito ng kagamitan para sa gagawing pagtitipon. Bago makaalis ang anak, naglahad muna ang ama ng mga bagay na hindi dapat gawin ng bata. Ang una, huwag itong maliligo sa talon kahit anong mangyari. Huwag ding sasali sa mga gawain na gagawa ng ingay sa lugar. Kung susundin niya ni Lino,
Paano naman siya makikiisa? Parang ganun din. Sumama nga siya, pero parang wala rin. Wika ni Nanay Salvi. Nay, ayos lang po. Tatandaan ko po yun, Tay, para po mapanatag kayo. Alam ko naman po na kapakanan ko lang yung iniisip mo eh. Wika ni Lino. Hanggang sa makarating ang kaibigan, nakabihis na ito at dumaan lamang doon para sunduin siya. Nakatitig lamang ang ama habang papalabas ang anak. Bakas sa mukha ng bata na masaya ito. Bukod sa mga aktibidad, may sarili ding plano si Lino na gawin na hindi naman lingid sa kalaman ng mga magulang. Hoy mga bata, lalo ka na Lino. Ang bili ng tatay mo ha? Anak, wala kami doon para bantayan ka. Siya nga pala, may ibibigay ako sa'yo. Panyo ito ng San Benito, pang proteksyon, hindi lang pamunas ng pawis. Wika ni Nanay Salvi. Maraming salamat po, Nay, ha? Saan mo naman po ito nabili? Ang ganda naman po nito. Saka may nakaborda pang pangalan ng santo. Ano pong ibig sabihin nito? Tay, pangako po, sasama po ako pero susundin ko po lahat ng sinabi niyo. Pangako ko po yan. Wala na ako magagawa, anak. Basta't umuwi ka ditong ligtas ha. Sundin mo ang mga bilin ko at mag-iingat ka. Sige na't naghihintay na ang kaibigan mo. Wika ni Tatay Anastasio. Humiti si Lino at tumaliknas sa mga magulang bilang pagpapaalam. Habang papalayo ang bata, napabigkas si Nanay Salvi ng simpleng dasal para sa maayos na biyahe ng anak. Bago tuluyang makapunta sa lugar, marami pang mga bata ang sinundo. Halos mapuno ang mga jeep na inarkila ng mga namamahala sa jamboree. Ilang paaralan din ang nakilahok sa aktibidad. Ilang oras din ang naging biyahe bago nila marating ang lugar na pagdadausan ng pagtitipon. Tuwang-tuwa ang lahat dahil napakaganda ng lokasyong pinaglagyan ng mga papag. Maging na mga bahay para sa 3 araw na pananatili sa lugar. Bago magtanghalian, inipon na ng mga lider ang bawat mga bata. Naglatag ang mga ito ng mga gagawin at mga hindi dapat gawin. O mga bata, makinig kayo sa sasabihin ni Mang Pedring. Siya ang nakatoka sa hanay natin ha. Lahat ng sasabihin niya pakikinggan nyo para maiwasan natin na magkaroon ng problema. Wika ng guro. Mga bata, una sa lahat, hindi kayo pwedeng lumampas sa mga nakalagay na harang. Kada lugar na makakakita kayo ng dilaw na watawat, ibig sabihin hindi kayo pwedeng lumampas. At syempre hindi kayo pwedeng pumitas ng kahit anong halaman sa lugar. Para maiwasan natin ang problema, magtatanong muna kayo sa akin o kaya sa inyong guro bago kayo gumawa ng isang bagay. Babala ni Mang Pedring. Sabay-sabay namang sumang-ayon ang mga bata. Maliban sa kaibigan ni Lino na si Boy. Para itong may diferensya sa pagsasalita at mahina ang pandinig. Ganun pa man, nakikitawa ito kapag may nakikitang masaya sa mga kasama. Sa kabilang banda naman, tila wala itong naintindihan sa lahat ng sinabing alituntunin ng matanda. Ramdam yun ni Lino. Lalo pat napansin niya na iba ang ginagawa ng kaibigan. Naging alerto naman ang bata sa pagbabantay kay Boy dahil baka merong masamang mangyari sa kaibigan. Pero sa kasamaang palad, kahit anong paliwanag na ang ginawa ni Lino, ayaw naman siya nitong pakinggan. Tinatakpan pa nito ang tenga at tumatawa na tila ba ng aasar pa. Ngunit hindi naman ito pinatulan ni Lino
Bagkus niyaya na lamang na tumulong sa mga gawain. Ano bang nangyayari sa'yo? Parang wala kang nadinig sa lahat ng mga bilin ah. Ayos ka lang ba, boy? Tanong ni Lino. Paano natin masusulit yung lugar kung lahat bawal? Sa palagay ko, wala namang masama kung maliligo tayo sa talon. Pero, doon banda. Tugon ni Boy. Pipigilan pa sana ito ni Lino. Ngunit bigla na lang tumakbo ang kaibigan. Dahil abala ang lahat kaya walang nakapansin sa kanila. Tinawag pa ni Lino ang kaibigan. Ngunit tila mas bumibilis lamang ito sa pagtakbo. Ilang saglit pa narating na ng dalawa ang nasabing talon. Namangha si Lino sa ganda ng lugar. Ngunit nakita niya ang mga nakapalibot na harang. Naalala nito ang bili ni Mang Pedring, maging ng ama. Pipigilan pa sana ni Lino si Boy. Ngunit huli na ang lahat dahil biglang tumalon ang kaibigan. Ni hindi naghubad ng saplot ang bata. Tila wala itong nakikitang babala at hindi man lamang pinakinggan si Lino. Boy! Boy! Nasaan ka na? Hoy, huwag kang magbiro ng ganyan. Tulong! Tulungan niyo kami! Sigaw ni Lino. Ngunit kahit anong pagsigaw, walang taong nakakadinig sa kanya. Kinakabahan na si Lino ng mga sandaling yun. Tila kada sigaw ay umeeko lamang ang tinig. Ilang minuto pa ang lumipas nang mapagpasyahan ng batang bumalik sa lugar kung nasan ang mga kasamahan niya. Ngunit hindi maalala ng bata ang tamang daan. Ni hindi niya alam kung saan susuot dahil sa sukal ng gubat. Pero kahit anong gawin niyang paglalakad, tila bumabalik lamang siya sa parehong pwesto. Hanggang sa napagod na lamang si Lino kakahanap sa daan pabalik. Dahil sa mayayabong na mga puno, kaya kahit maliwanag pa ay medyo madilim na sa lugar. Nagsimula nang umiyak ang bata. Kinuha niya ang panyong binigay ni Nanay Salvi at pinunasan ang luha. Matapos maipunas sa muka, itinali ni Lino ang panyo sa ulo. Minuto lamang ang lumipas nang may nakita itong matandang naglalakad. Biglang nabuhayan ang bata, kaya kagad niyang sinalubong ang matanda at humingi ng tulong. Maraming salamat sa Diyos at dumating po kayo, Manong. Pakiusap, tulungan niyo po kami ng kaibigan ko. Hanggang ngayon po, hindi pa siya nakakaahon sa talon. Kanina pa din po ako naliligaw eh. Wika ni Lino. Hindi niyo ba alam na ipinagbabawal sa lahat ang lugar na ito? Ngayon hihingin ka ng tulong para sa kaibigan mo. Wala na. Nilamon na ng talon ng kasamahan mo. Kaya kung ako sa'yo bata, o gusto mo pang mabuhay, sundan mo ang mga nakataling dilaw na bandera. Ang mga bata nga naman, mga hindi nakikinig sa mga alituntunin. Wika ng matanda. Doon lamang niya naalala ang sinabi ng namumuno sa aktibidad. Palaging tignan ang mga dilaw na bandera para hindi sila mawala o maligaw. Babala din ito na huwag pasukin ang lugar. Abot hanggang langit ang pasasalamat ni Lino sa matanda. Ngunit nagulat na lamang ang bata. Bigla na lamang itong nawala. Hindi niya alam kung saan sumuot ang matanda. Tumalikod na lamang si Lino sa lugar. Hinanap ang mga dilaw na bandera. Minuto lamang ang nakalipas. Habang naglalakad at sinusundan ang mga nakahilerang tali, nagtataka ang bata. Dahil ilang beses na siyang umikot ngunit tila ngayon lamang nakita ang bandera.
Iba't ibang kulay ang nakikita ni Lino, kaya nalito ito kung saan ba ang tamang daanan. Diyos ko, saan ba ako liliko? Tulungan niyo po ako pakiusap. Wika ni Lino. Hahawakan na sana niya ang banderang pula, ngunit may biglang pumalo sa kanyang kamay. Napasigaw si Lino hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa gulat. Iho, kay bata-bata mo pa eh. Napaka makakalimutin mo na. Anong kulay ba ang sinabi ko sa'yo? Tapos ngayon sa pulang bandera ka pupunta. Akin na nga yung kamay mo. Eto, hawakan mo. Isang buto na magpapaalala sa'yo ng lahat. Hawakan mo! Wika ng matanda. Iaanihin ko naman po ito. Buto? Maraming salamat po pero parang... Natigil si Lino sa pagsasalita. Muli itong pinalo ng matanda ng hawak na baston. Ayon pa sa matandang nagpakilala bilang Tandang Benandro, hindi nakikinig ng maigi ang bata. Kakasabi ko lang eh. Inulit mo pa talaga ang tanong. Oo, buto yan. Bigay ko yan sa'yo bilang alaala. O sige na, wala ng oras. Padilim na at baka mamaya eh. Hindi ka na makabalik sa lugar nyo pag nagkataong naabutan mo sila. Wika ni Tandang Menandro. Napatitig si Lino sa matanda. Ngunit hindi na ito nagtanong at binulsa na lamang ang binigay ng matanda. Habang patuloy sa paglalakad, sinunda ni Lino ang kulay dilaw na bandera hanggang sa madinig niya ang mga kasamahan. Sumisigaw at hinahanap sila. Isa sa mga kaibigan niya ang lumapit sa kanya. Teacher, si Lino po nandito na. Nandito na po si Lino. Wika ni Kokoy. Inakbayan siya ng kaibigan at inalalayan papunta sa iba pang mga kasamahan niya. Doon pa lamang nakaramdam ng kakaibang pagod si Lino. Tila nalanta ang katawan niya habang inaalalayan ng mga kasamahan niya. Hanggang sa nawala ng malay si Lino, sigaw na lamang ni Kokoy ang nadinig niya bago tuluyang ipikit ang mga mata. Kinabukasan, pagdilat ni Lino, nagtataka ang bata kung bakit tila napakaingay ng paligid. Babango na sana ito, ngunit biglang may pumigil sa kanya. "Oh anak, huwag ka munang tumayo. Magpahinga ka muna para makakuha ka ng lakas." Wika ni Nanay Salvi. Nanay, nasan po ako? Ano po bang nangyayari? Bakit po napakaingay dito? Nasan po ba tayo? Tanong ni Lino. "Maingay? Wala naman akong nadidinig, anak. Anong ingay ba ang sinasabi mo? Dalawa lang naman tayo sa silid. Nasa pagamutan tayo, Lino. Mahabang istorya, anak. Pero nagpapasalamat ako na nakabalik ka ng ligtas." Tugon ni Nanay Salvi. Teka, Nay. Nasan po si Boy? Nay, hindi pa po siya nakakaahon. Nasaan na po siya? Nakuha na po ba siya? Sabihin niyo po kay teacher. Si Boy po. Muling wika ng bata. Hindi na niya napigilang umiyak nang maalala ang mga nangyari. Naluha din si Nanay Salvi. Sinabing hindi pa rin nakikita ang kaibigan ni Lino. Dagdag pa ng ina. Ginalugad na nila ang lahat ng lugar. Ngunit hindi talaga natagpuan si Boy. Nananalangin na lamang ito at nagpapasalamat na ligtas si Lino.
hanggang sa tuluyan ng nakauwi ang bata sa tahanan. Ngunit muli nang mangyari ang insidente, madaming nagbago sa buhay ni Lino. Mula nang magising, palagi na lamang itong nakakadinig ng ingay. Palagi din itong takot na hindi naman malaman ng mga magulang kung saan. Ilang araw na ang lumipas matapos ang nangyari. Hinanap ni Lino ang buto na binigay sa kanya ng matanda bago makabalik sa pwesto ng mga kasamahan. Ito ba ang hinahanap mo, anak? Buto ito ng ano? At saan mo naman ito nakuha? Mukhang kakaiba eh. Sinubukan ko pa nga yung pukpukin. Buong akala ko ginto. Pero wala namang nangyari. Tsaka hawakan mo, anak. Parang umiinit. Wika ni Nanay Salvi. Di ko nga din po alam na eh. Bigay lang po ito sa akin ni Tandang Minandro. Yung matandang nagligtas sa akin. Hindi naman po mainit ah. Buto lang po ito. Pero ang sabi ng matanda, gagabayan daw po ko niyan. Kaya nagpasalamat ako. Baka dahil din dyan kaya po ako nakabalik ng ligtas. Tugon ni Lino. Habang hawak ang buto, biglang may kung anong enerhiya na dumaloy sa katawan ng bata. Bigla itong kinilabutan. Ngunit ayaw naman itong ipahalata sa ina. Buong akala niya doon na magtatapos ang lahat. Pero hindi pala. Ito pa lamang ang simula ng mas malaking pagbabago sa buhay ni Lino, maging ng pamilya. Kahit panagulo ang sistema ng bata, naging daan naman ito para makita niya kung ano ang gampanin sa buhay. Matapos makalabas ni Lino sa paggamutan, tila naging bagong bata na ito. Napansin niyo ng lahat. Kaya pumunta ang mga magulang ni Lino sa manggagamot. Dahil nakikitaan na din nila ito ng kakaibang galaw. Halimbawa, bigla na lamang itong magsasalita kahit walang kasama. May mga oras na bigla itong nananamlay. Meron ding oras na tulog ito ng ilang araw. Parang hindi na siya si Lino. Salvi, hindi sa paninisi. Alam kong gusto mo lamang maging masaya ang anak mo. Pero ano ang gagawin natin sa kanya ngayon? Ilang araw na tayong walang tulog. Kung gising naman, parang wala din sa sarili. Tanong ni Tatay Anastasio. Parating na si Mang Ambo. Patawarin mo ko kung ganito ang nangyari sa pasya ko. Pero panalangin kong maging ligtas ang anak natin. Tugon ni Nanay Salvi. Bago magtanghalian, nakarating na ang manggagamot sa tahanan. Papasok pa lamang sa silid ni Lino, kung saan ito nagpapahinga. Bigla itong napayuko. Tila may kinakausap at may inaakbayan. Nagkatinginan naman ang mag-asawa. Iniisip nila kung anong nangyayari. Maya-maya pa, biglang tumawa ng malakas ang albularyo. Tila tuwang-tuwa ito sa mga nakikita. Papasok na din sana si Tatay Anastasio sa silid. Ngunit inawat naman siya ni Nanay Salvi. Hayaan mo na muna siyang matapos. Ramdam ko na magiging maayos ang lahat, Anastasio. Magtiwala na lang tayo. Wika ni Nanay Salvi. Napakalma naman ng ina ang asawa. Kaya't nanatili na lamang silang nakamasid habang sinusuri ni Mang Ambo si Lino. Ilang sandali pa ang lumipas. Lumabas si Mang Ambo na maaliwalas ang muka. Hinayaan na muna nila si Lino sa silid. Dinala ng mag-asawa sa kusina ang albularyo para makausap. Habang nagkakape, doon isinalaysay ni Mang Ambo ang lahat ng nangyayari. Ipanatag niyo ang inyong kalooban.
Maayos si Lino, pero nasa kanya kung tatanggapin niya ang gampaning ibinigay sa kanya. Kung nagtataka kayo kung bakit nakakatulog siya ng ganong kahaba, dahil wala siya ngayon sa mundo natin. Naroon siya sa mundo ng mga engkanto. Si Lino ang napili nila para maging tulay. Hindi para makapinsala kundi para makagamot. Kagaya ko. Ang kagandahan lang, mas malakas siya kesa sa akin. Pero marami pa siyang kailangang matutunan para magampanan niya ng maayos ang responsibilidad niya. Kung papayag kayo, gagabayan ko ang bata. Pagsasalaysay ng albularyo, tumulo ang luha sa mga mata ni Nanay Salvi. Ngunit sa kabilang banda, nagpapasalamat pa rin ito na maayos naman ang kalagayan ng anak. Gayunpaman, nagtiwala ang mag-asawa na matutulungan ni Mang Ambo ang anak. Kaya tinanggap nila ang alok nito. Sa kasalukuyan, naging tanyag nga na manggagamot si Lino dahil sa pag-alalay na matanda at sa gabay ng mga engkanto. Nagampanan nito ang mga dapat at ikabubuti ng mga nakapaligid sa kanya. Naging tagapagmulat din si Lino sa mga taong hindi naniniwala sa mga kakaibang bagay. Sa pamamagitan ng kakayahang ibinigay sa kanya, na ibabahagi niya ito ng maayos at may kabuluhan. Bukod dito, nagtapos si Lino sa kursong guro. Sa ganung paraan, na ibabahagi niya ang mga turong natutunan sa kanyang paglabas-masok sa mundo ng mga engkanto. Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Ramil. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Negros. Nung mga panahong ito, kasalukuyang nagtatrabaho bilang tagabantay ng palaisdaan itong si Ramil. Isinama ng tiyuhing tawagin na lang natin sa pangalang Johnny dahil wala naman itong trabaho sa kanila. Simple lang naman ang mga gawain sa palaisdaan. Kagaya ng pagpapakain ng mga isda. Tuwing umaga at hapon lamang naman nila ito ginagawa at pagpapalit ng tubig sa tuwing papasok ang high tide. Bangus, tilapia at sugpo ang pangunahing produkto ng palaisdaang binabantayan ng magtiyuhin. At kung may mga alimango o iba pang isda, ibinibigay na lamang ito sa kanila ng may-ari bilang konsumo o hindi kaya pambenta nila at pambili ng bigas at kung ano pang pangangailangan. Ang kinaroroonan ng palaisdaang binabantayan, malapit sa ilog, medyo malayo na ito sa bayan. Liblib na bahagi na ito ng komunidad. Kakaunti din ang kabahayan dahil puro bakawan ng lugar. May kalsadang papasok sa mismong palaisdaan na nakadugtong naman sa highway. Ngunit makitid ang daang ito. Nasa kalagitnaan ng napakayabong na kawayanan. Hindi naman nabago sa dalawa ang ganitong uri ng kalsada. Malimit lamang silang lumabas. Tuwing bibili lamang sila ng kailangan sa bayan o hindi kaya maghahatid ng mga naaning isda sa bagsakan. May mga usap-usapan din sa lugar na mismong daanang tinatahak nila Ramil ay daanan ng aswang. Ito din ang dahilan kung bakit walang masyadong pumapasok sa lugar. Marami na ding natagpo ang patay sa gilid ng maliit na kalsada na sumusuporta naman sa mga haka-haka. Ngunit kahit ganon ang nadidinig, hindi naman naniniwala ang magtiyuhin.
Hanggat hindi ako nakakakita ng kapwa kong pumapasa ng patay na tao, hindi ako maniniwala sa mga aswang. Wika ni Tio Johnny. Isang araw habang nakikipag-inuman sa mismong may-ari ng palaisdaan, natawagin na lang natin sa pangalang Florante. Wala namang masama kung pakikinggan nyo ang mga babalang yon. Isa pa, kahit hindi man aswang, maraming masasamang loob ang nagkalat sa lugar na ito. Kaya hanggat maaari, ingatan mo itong si Ramel ha. Tugon ni Mang Florante. Pumupunta ang matanda sa palaisdaan sa tuwing magpapaani. Ang araw na yon ang pinakauna nilang ani sa taon. Huwag po kayo mag-alala, tatang. Hindi ko pinapalabas ng palaisdaan yan kung hindi ako kasama. Ngunit lingid sa kalaman nito na sila mismo ang makakaranas ng kakaibang karanasan na tuluyang makakapagpabago ng paniniwala. Maagang gumising ang magtiyuhin dahil araw yon ng pagbabawas ng tubig bilang paghahanda sa pag-ani ng mga isda. 3 bahagi ng palaisdaan ang sabay-sabay nilang aanihin sa linggong yon. Kaya madami ang tauhang kinuha ni Mang Florante para tumulong. Karamihan sa mga ito, taga doon lamang malapit sa lugar. Kilala si Mang Florante sa baryong yun dahil sa napakabait nito. Sa tuwing magpapaani ng isda ang matanda, tinatawag niya ang mga kababaryo upang tumulong. Ipinapakuha ang lahat ng bangus at tilapia at ang mga maiiwan ay binibigay niya sa mga tumutulong. Kaya kahit hindi bantayan ng matanda ang palaisdaan, walang sino man ang nangangahas na magnakaw doon. Ramel, pakitulungan na lang sila Gino na hakutin yung mga banyera papunta doon sa bukasan. Mas madali kasi kung doon tayo dadaan. O sige po Tiyo, ako na po ang bahala. Ay siya nga pala, pupunta ba si Tatang Florante ngayon? Magpapaalam sana akong pupunta sa bayan pagkatapos natin mamaya. May kailangan lang sana akong bilhin Oo, pupunta yon maya-maya. Unang araw ng pagpapaani. O sige, magtrabaho ka na muna at marami pa tayong gagawin. Pag-uusap ng dalawa. Inaantay ng mga tao ang tuluyang pagbaba ng tubig para masimulan na ang paghango ng mga isda. Nakatayo lamang si Ramil. Inaantay ang utos ng tiyuhin upang isara ang pinto ng tubig. Tinignan ni Mang Florante ang palaisdaan. Ibinigay sa binata ang hudyat na isara ang trampa. Sabay utos sa mga taong simulan na ang pagsalok ng mga bangus. Nagsisigawan ang mga ito habang lumulusong sa putikan. Kanya-kanya sila ng dala ng supot at ang ilan ay nagkakarera pa. Mga kasama, ang may pinakamaraming maihahangong bangus, may premyo sa akin. Maliban pa sa iuwi niyong isda, magbibigay ako ng pera sa taong makapagdadala sa akin ng pinakamalaking bangus. Wika ng matanda. Napangiti na lamang si Ramil dahil ang alam niya, sabay-sabay lumalaki ang mga alaga nilang isda at imposibleng may makakalamang sa mga ito pagdating sa timbang. Ngunit pagsapit ng hapon, laking gulat ng binata nang makita ang isang lalaking may bitbit ng napakalaking isda. Ipinatong niya ito sa timbangan. Umabot ang isda sa timbang na 3 kilo. Ha? 3 kilo? Hindi ba sabay-sabay naman natin silang pinakawalan? Paano nangyari yan, Tiyo? Tanong ng binata. Alam mo Ramel, sa 100 bangus na pakakawalan mo may isa sa kanila ang talagang lalaki ng husto. At ang tawag sa uri ng bangus na yan, inahan. Sila yung nagdadala ng itlog kalaunan.
pagpapaliwanag ng tiyuhin, napatango na lamang si Ramil. Malapit nang matapos ang araw na yon, ngunit isang kwadro pa lamang ang kanilang natatapos. Nagpasya si Mang Florante na ituloy na lamang bukas ang kanilang pag-ani. Ilan sa mga nakitulong ay nagpaiwan upang magbantay dahil hindi maiiwasan ang mga dayong magnanakaw ng isda. Ramil, ang mabuti pa bumili ka ng inumin para sa mga tao. Ito ang pera. Samahan mo na din ang makakain. Kagad namang sumunod ang binata. Hinayaan siya ng matandang gamitin ang motor na service nito at sinama ni Ramil ang isa sa mga nakitulong para may magbitbit ng kanyang bibilhin. Medyo maliwanag pa nang umalis sila. Ngunit sa kasamaang palad, inabutan sila ng dilim dahil sa aksidente. Isang malaking truck ng tubo ang natumba at humarang sa mismong kalsada. Punong-puno ito ng karga kaya kinailangan nilang antayin matanggal ang truck bago tuluyang makadaan. Mag-alas 8 na ng gabi nang tuluyang malinis ang kalsada. Kaya dali-daling pinatakbo ni Ramil ang dalang motor. Habang nasa daan, nagkwento ang kasama na minsan itong naharang ng aswang sa daang papasok sa palaisdaan. Alam mo pare, hindi ako naniniwala sa mga aswang eh. Di pa kasi ako nakakakita. Ano ba yung itsura nila? Tanong ng binata. Naku pare, wag mo nang pangarapin pang makakita. Dahil siguradong gabi-gabi kang babangungutin kapag nangyari yun. Sa totoo lang, hanggang ngayon, nakikita ko pa din yung mukha ng nilalang na yun kapag nakapikit yung mata ko eh. Tugon ni Butchoy. Naku, mahirap nga yan pare no. Siguro, ganyan din yung mararamdaman ko kapag nangyari sa akin yan. Isipin mo. Hindi na ituloy ng binata ang pagsasalita. Sa kalagitnaan ng biyahe, biglang namatay ang makina ng motor nilang sinasakyan. Oh, anong nangyari pare? Diba puno naman ang tangke nito? Oo nga pare, maraming gasolina to eh. Tugon ng binata. Iniikot ni Butchoy ang tingin sa paligid at napagtanto kung nasan sila. Naku, naloko na. Nandito pala tayo sa daan. Kinuha ni Ramil ang dalang flashlight at inilawan ang paligid. Nakita nito ang nagtataas sa mga puno ng kawayan. Napansin ng binatang nanginginig si Butchoy. Kaya natanong niya ito kung bakit. Oh, anong nangyayari sa'yo? Bakit ka nanginginig? Hindi makapagsalita si Butchoy. Lalo pa itong natakot nang makarinig sila ng mga kaluskos sa paligid. Hindi umiihip ang hangin ng mga oras na yon. Ngunit nakikita nilang gumagalaw ang mga dulo ng kawayan. Sa hindi malamang kadahilanan, biglang nanayo ang balahibo ni Ramil. Dali-dali nitong pinaandar ang motor. Ngunit hindi talaga ito gumagana. Maya-maya ay nakarinig sila ng pag-angil mula sa masukal na tabi ng daan. At sa palagay ni Ramil, napakalapit lamang nito sa kinaroroonan. Umalis na tayo dito, Ramil. Iwanan na natin yung motor na yan. Mamamatay tayo dito. Daanan ng aswang ang lugar na ito. Wika ni Butchoy. Ramdam ng binata ang matinding takot sa kasama at maging ito ay nahawaan na din ng pagkataranta. Dali-daling tumakbo ang dalawa pabalik sa palaisdaan. Pagkarating doon ay kagad silang sinalubong ni Tio Johnny. Oh, anong nangyari? Bakit ginabi kayo? Asan ang motor ni Tatang Florante? Tanong nito. Hindi ko po alam, Tio. Pero hindi maganda yung pakiramdam ko kanina eh. Tignan niyo po si Butchoy.
Tugon ni Ramil. Nakita ni Tio Janing namumutla at nanginginig ang katawan ni Butchoy. Kaya inalalayan nila ito papasok ng kubo. Oh, anong nangyari? Bakit namumutla si Butchoy? Tanong ni Mang Florante. Hindi naman makapagsalita si Butchoy. Kaya si Ramil na lamang ang tumugon. May naramdaman po kasi siyang hindi maganda kanina, Tatang eh. Nagulat na lang ako, nanginginig na siya. Kahit nga po akong tumayo yung balahibo eh. Napailing na lamang si Mang Florante sa narinig. Nasaan ang motor? Saan nyo iniwan? Ipapakuha ko na lang sa pamangking ko. Nandun po sa may sangang daan. Doon po kasi kami namatayan ng makina eh. Wika ni Ramil. Nahalata nito ang bahagyang takot sa mukha ng matanda. Alam ni Ramil na may kung anong nalalaman si Mang Florante. Kaya naman inusisa niya ito. Sa kasamaang palad ay tumangging magkwento ang matanda. Sa halip ay binago pa ang usapan. Hayaan nyo na muna ang motor. Wala naman ibang pumapasok dito. Kung meron man, kagad nila itong makikilala. O sige na, magpahinga na kayo at bukas marami pa tayong gagawin. Wika ng matanda. Hindi na maalis sa isipan ni Ramil ang nangyari. Iisang tanong lamang ang nasa isipan ng mga sandaling yun. Bakit ganun katakot si Butchoy? Maging si Mang Florante. Kinabukasan madaling araw pa lamang ay nagising silang lahat. Pinasimula ni Mang Florante ng maaga ang pag-ani ng isda dahil may nagbabadyang sama ng panahon. Maaring lumaki ang tubig sa ilog at mahirapan sila sa pagbabawas ng tubig sa mga palaisdaan. Maaga namang nagdatingan ang mga taong kinuha ng matanda, kaya mabilis lamang nahango ang natitirang mga kwadro. Mabuti na lang at tatapos tayo ngayong araw. Kailangan ng madala ang mga bangus sa bagsakan bago pa tayo abutan ng bagyo. Oy Jane, ang mabuti pa sumama ka sa akin. Wika ng matanda. Sa kasamaang palad, nagtamo ng pinsala si Tio Johnny. May malaki itong sugat sa talampakan mula sa talabang nakadikit sa pasukan ng tubig. Pasensya na po, Tatang. Hindi po ako makakasama sa inyo. Namamaga po ang talampakan ko eh. Si Ramil na lang po ang isama nyo. Alam naman na po niya ang patakaran sa bagsakan. Ilang beses na po siyang sumama dati. Tugon ng tiyuhin habang ika-ikang naglalakad papunta sa matanda. O sige, ipahinga mo na lang muna yan. At bukas dadalhin natin sa klinika yung paa mo. Wika ng matanda. Kagad namang tinawag ni Tio Johnny ang pamangkin na nooy naliligo. Sinabi nito ang utos na matanda at pumayag naman si Ramil. Matapos maligo, kagad nilang kinarga ang banyera ng isda sa truck. Tumulak papuntang bagsakan. Malayo-layo ito mula sa palaisdaan kaya mahaba-haba ang gugugulin nilang oras sa biyahe. Dahil sa pagkabagot, pumasok sa isipan ng binata ang nangyari sa kanila ni Butchoy at hindi nito napigilan ang sariling magtanong kay Mang Florante. Tatang, matanong ko lang po, ano po bang meron doon sa sangang daan? Saka bakit gano'n na lang yung takot ni Butchoy? Napatingin si Mang Florante sa kanya. Maging ang nagmamaneho ng truck ay hindi ring maiwasang mapalingon. Alam mo Ramil, mahabang kwento eh. Pero sigurado namang hindi ka maniniwala. Kaya magsasayang lang ako ng laway kung ipapaliwanag ko sa'yo kung ano ang meron sa kalsadang yon. Wika ni Mang Florante. Ngunit mapilit ang binata. Kaya wala na din itong nagawa pa. Ay nako,
O sige na nga, total mahaba pa naman ang babiyahihin natin. Ikukwento ko na lang sa'yo. Makinig kang mabuti ha, dahil hindi ko na uulitin ang kwento ko. Sinimula ng matanda ang kwento. Ayon kay Mang Florante, ang lugar na yon ay tinatawag na Balagatan. Marami ang nakakita ng aswang sa lugar na yon at ilan sa kanila ay doon mismo namatay. Dagdag pa ng matanda, hindi lamang basta kwento ang tungkol sa Sangangdaan dahil ang bayaw niya, isa sa mga biktima ng nilalang na nanggagambala sa lugar. Naglalakad ang bayaw ko kasama ang kapatid ko noon. 5 buwang buntis. Ginabi sila nung uwi galing sa bayan dahil wala pang masyadong masasakyan doon. Pinili nila ang Sangangdaan dahil mas malapit ito papunta sa kanilang tahanan. Kaso pagdating nila sa Sangangdaan, nakita nilang yumuko ang magkabila ang dulo ng kawayan. At sa mismong gitna ng kalsada, nakakita ang mag-asawa ng isang taong walang saplot. Nakatayo ang buhok at nakatitig sa kanila ng masama. Sinugod sila nito at sa kasamaang palad. Naabot ang bayaw ko at napatay. Samantalang yung kapatid ko naman, sinubukan pang tumakas. Ngunit hindi rin sinerte. Nakita ito lahat ng isang taong napadaan. Mabuti na lamang at nakapagtago siya at hindi napansin ng aswang na pumatay sa mag-asawa. May testigo po pala, Manong . Paano po yun? Buhay pa ba yung taong nakakita? Tanong ni Ramil. Ngunit hindi sumagot ang matanda. Sa halip ang nagmamaneho ng truck ang nagsalita. Oo, buhay pa. Tatay ko yung taong nakasaksi ng pagkamatay ng kapatid at bayaw ni Tatang Florante. At hindi lang sila yung naging biktima ng mga aswang na dumadaan sa lugar na yon. Marami pa. Kaya walang naninirahan malapit sa Sangangdaan . Biglang natahimik si Ramil dahil sa mga narinig. Maya-maya ay huminto na ang truck. Nasa bagsakan na pala sila nang hindi namamalayan. Dali-dali nilang ibinaba ang mga banyera ng isda. Mabuti na lamang at iilan pa lamang ang nagbabagsak ng kanilang produkto. Kaya mabilis na nabili ang dala nilang bangus. Kaso nga lang habang papauwi, bumuhos ang malakas na ulan. Kaya hindi makapagpatakbo ng mabilis. Nang malapit na sila sa palaisdaan, nagdalawang isip itong tumuloy. Dahil sa takot na baka matsyempohan nila ang pagdaan ng mga aswang sa Sangangdaan. Hindi naman siguro tayo gagalawin ng mga yon, Badong ano? Nasa loob tayo ng sasakyan, kaya sigurado kong ligtas tayo. Hindi ko rin po masasabi, Manong . Pero sige, mas mabuti nga sigurong tumuloy tayo papunta sa inyong palaisdaan. Pag-uusap ng dalawa. Samantalang si Ramil naman, nakikiramdam lamang sa paligid. Hindi rin ito may paliwanag ang nararamdaman ng mga sandaling yun. Nagahalo ang lamig ng panahon at ang takot ng binata sa mga nadinig na kwento. Ilang sandali pa, biglang tumirik ang sasakyan, kagaya ng nangyari sa motor na minamaneho ng binata kasama si Butchoy. Ito na nga bang sinasabi ko . Walang lalabas. Dito lang tayo sa loob ng sasakyan. Kahit papano hindi nila tayo magagalaw. Dahil may mga tabak at buntot ng pagi ako nakasuksok sa bawat gilid. Ilang beses na ding nangyari sa akin to . Kaya naghanda na ako. Wika ni Badong. Inilabas nito ang mga tabak ng pagi at iniabot sa dalawang kasama. Sinabihan din ito si Ramil na wag bubuksan ng pinto kahit anong mangyari. Ilang sandali pa, nakakita sila ng isang malaking baboy ramo na naglalakad sa daan. Sinipat itong maigi ni Ramil
at tinuro sa dalawang kasama. Tignan niyo Manong Badong oh. Tatang, may baboy. Huwag mo nang pag-intinisan yan. Uso pa naman ngayon yung swine flu. Ay, ito talaga si Badong oh. Nakuha pang magbiro. Wika ni Mang Florante. Huminto ang malaking itim na baboy ramos sa gitna ng daan at sa mismong harapan nilang tatlo ay nagpalit ito ng anyo. Ramdam ni Ramil ang pagtaas ng buhok na tila hinihila. Hindi din makapagsalita si Badong. Walang nagawa ang tatlo kundi ang manahimik at makiramdam sa susunod na mangyayari. Unti-unting lumapit ang nilalang sa kanilang sasakyan. Rinig nila ang pag-angil nito. Nanlaki ang mga mata ng tatlo nang makita ang itsura ng nilalang. May ilong ito na parang sa baboy. Nakalabas ang mga pangil nito habang patuloy ang pagtulo ng laway. Kitang-kita din ni Ramil ang mahaba nitong kuko na pilit kinakalmot ang salamin ng truck. Biglang nahawakan ni Badong ang busina ng sasakyan, dahilan para tumunog ito. At magulantang ang nilalang. Dali-dali itong tumakbo. Sa pagkakataong yun, kagad niyang pinaandar ang sasakyan at sa awa ng Diyos, umandar naman ito. Walang sabi-sabing inapakan ni Badong ang silinyador ng sasakyan at pinaharurot ito papunta sa palaisdaan. Wala na itong pakialam kung sino ang masasagasaan ng mga sandaling yun. Ang tanging nasa isip nilang tatlo, makarating ng ligtas sa lugar. Pagkarating sa palaisdaan, halos hindi maipinta ang kanilang mga muka. Hindi rin makausap ng matino si Ramil. Dahil sa sobrang nerbiyos ay binuhusan ito ni Tio Johnny ng malamig na tubig. Saka pa lamang nahimasmasa ng binata. Dito na ikwento ni Ramil ang lahat. Halos hindi makapaniwala si Tio Johnny sa mga nadidinig na maging ang amo si Mang Florante naroon at saksing buhay sa pagpapakita ng mga nilalang sa sangangdaan na itinuturing na daanan ng aswang. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.